Kaya yung mga kabataang Pilipino, mga kababayan, mga kapwa kong magsasaka, tulungan po natin ang Team Suka, Duterte, PDP, laban straight po tayo para sa tunay na pagpapago ng sistema ng gobyerno at para umunlad ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay ang Team Suka, PDP, laban Duterte din tayo. Duterte, Duterte, Duterte. Bino po number 34 sa Senado. Wala pong magugutom na Pilipino, serbisyong may pusong serbisyong po. Raul Lambino, number 34 sa Senado. Sir, sa tingin niyo, sir, bakit po kayo napili ni Tatay Digong na sa senatorial lineup ng PDP laban? Importante kasi na pagtuunan natin ng pansin ang mga problema ng ating kababayan at ang bansang Pilipinas. Malaking problema natin talaga ngayon ay ang kahirapan. Marami pong mga Pilipino ang naghihirap, maraming Pilipino ang nagugutom. At dahil na rin po sa advokasya ko na agrikultura, kahit na po ako ay abogado, ay talaga pong nakatuon po yung aking panahon sa pagtulong sa mga magsasaka, mangingisda, dahil isa rin po akong magsasaka. At nag-aalaga po ako ng mga baka, mga kalabaw, at nagtatanim ng mga palay at mga mais. Kaya yan po yung aking pangunahing adikain na pagkaroon ng sapat na pagkain sa bawat pinggan ng mamamayang Pilipino at walang magugutom na Pilipino kay Lambino. Yan po yung aking panawagan. Kaya kung ano po yung aking ginagawa, yan din po ang ibinabahagi ko sa ating mga kababayan. Marami po tayong natutulong magsasaka sa Pangasinan. Gusto po natin palaganapin ang programang ito na paunlarin ang agrikultura para tayo ay magkaroon ng sapat na pagkain mura na ang ating mga kababayan ay makabibili na hindi po sila magugutom. Yan ang aking pangunahing program. So, yan pa yung mga programa natin na mas may kaya yung ating mga Pilipino na supportan po. Ating mga kababayan supportan po. Edukasyon ang aking isa sa programang kailangang isulong. Dahil sa edukasyon, nasolusyonan yung kahirapan namin sa buhay. Mahirap din po kasi ang pinagdaanan natin sa buhay. Pero nagsumikap po tayo, nakatapos tayo ng high school, hindi po tayo makatungtong sa kolehiyo. Sa edad na 16, ako po'y umakyat sa Baguio at nagtrabaho bilang houseboy, bilang gasoline boy sa loob ng 4 na taon hanggang makaipon at makapag-umpisang magkolehiyo. Kaya kayong mga kabataan, huwag po kayong mawala ng pag-asa kung hindi man po tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral. Ako po ay ganoon ang nangyari. Nahinto po ako sa pag-aaral nung ako'y graduate ng high school. Pagkalipas ng 4 na taon, tinuloy ko po yun. Kaya edukasyon ang solusyon. Naging abogado po ako, naging professor po ako ng batas, nakapag-aral din po ako sa iba't ibang mga bansa at dito rin po sa Pilipinas. Hindi po ako tumigil hanggang sa ngayon na nag-aaral ako tungkol sa agrikultura, tuloy-tuloy po yan. So, edukasyon ang solusyon. Yan ang aking payo. Sir, bilang abogado, sir, ang reaction niyo po sa sinabi ni Presidente Marcos na yung mga kandidato ng kabila para lang pinadeliver o pinabili ng suka? Sinagot ko yan agad-agad kung narinig ko yan na kami raw po ay inutusan lamang mag-deliver at bumili ng suka. Eh, sinabi ko, totoo. Ginagawa ko po yan. Magmula po ako ng bata, ay inutusan po ako ng nanay ko na bumili ng suka sa tindahan. At pinipili po namin talagang yung suka ng Ilocos kasi Ilocano po kami. Yun ang masarap na suka na natural, puro. Masarap, malinamnam, pero maasim. Kaya proud po ako nakasama sa Team Suka ni Duterte at ang PDP laban. Number 34 Lambino sa Senado. Team Suka. Yan. Ano po naramdaman niyo, sir, nung narinig? Siyempre, yun ay panlalait sa ating mga mahihirap. Dahil ang tingin niya po sa atin, mahirap po tayo, wala tayong perang panggastos sa television ad at saka sa mga malalaking mga billboards at makaikot sa buong Pilipinas kahit ng aeroplano. Kaya ang tingin niya sa amin, mga kandidato ng Team Suka, PDP laban, ay wala tayong pagkaasang manalo dito. Kaya yun, ganun ang kanyang pang-insulto sa atin. At pinabili lang kami, inutusang mag-deliver ng suka, ay meron ng COC at kandidato na sa pagkasenado. At ikinukumpara niya kami sa kanyang mga kandidato. Di magandang comparison. Tingnan natin bawat isa man to man kung sino ang may karapatan, may kakayahan na manilbihan, ng may puso at totoo. At kaya ba? Kaya ba nilang gawin ang tamang pagbalangkas ng mga batas na may kalidad na makakatulong sa bayan at sa mahihirap? Sir, kung sakali po papalarin kayo, sir, ano po yung magagawa niyo pa sa Senado?
Ang trabaho po ng isang senador ay magbalangkas ng mga batas at marami po tayong nagawa na siya bilang isang abogado at sa karanasan natin sa trabaho. Nagtrabaho po tayo sa Kongreso ng Pilipinas ng matagal, mula noong 1987 hanggang sa panahon po ni dating Pangulong Gloria nung naging Speaker of the House siya, 2019. Marami po tayong mga tinulungang maakda ng mga batas. Katulad po ng solid waste management, nung ako'y naging Chief of Staff ni Lori Ligarda sa Senado, Clean Air Act, tumulong din po tayo na ipasa ang Foreign Investment Act, yung Foreign Service Act, yung Immigration Law, at marami po tayong nagawang mga batas na bilang isang empleyado. At yung karanasan natin sa paggawa ng batas, kaya na po natin gawin yan. Pero ang importante ay yung isang senador, may paninindigan siya na kontrahin kung ano man po yung mga hindi tamang nangyayari sa pamahalaan. Hindi tulad po ngayon na hindi mo na alam kung sino ang nasa mayorya at sino ang nasa minorya. Kaya wala, talagang ewan ko kung bakit ganun ang sitwasyon natin ngayon. Siguro dahil po mayroong mga utang na loob ang mga karamihang politiko kung sino man po yung kanilang tumulong sa kampanya, sinong gumastos ng malaki, at kung anong sasabihin ng nag-finance, nagbigay ng pera sa kanila para tumakbo sa pagka-senador o pagka-gobernador o pagka-congressman. Iyon po ang kanilang sinusunod. Tayo po ay maninindigan sa atin, karapatan ng bayan, ang baunang karapatan ng mamamayan, maninindigan. Hindi po yung karapatan ng kung sino-sinong mayayaman. Kaya yan po yung aking prinsipyo. Alam po yan ng ating mga napasimpihan ng nakaraan. Si Pangulong Fidel Ramos, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, Pangulong Digong Duterte, si Tatay Digong. Malakas po ang paninindigan natin para po sa kafanaan ng bayan at sa mamamayan. So, isa na lang. Sir, bakit po kailangan suportahan o dapat suportahan ng line-up ng PDP Laban? Kailangan po, straight po PDP Laban. Marami pong dahilan dyan. Isa po yan sa dahilan na kailangan po natin pagtuunan ng pansin ngayon ay itong nakabinbin na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 32 million ang bumotong Pilipino kay Vice President Sara. Tapos babaliwalain lamang ng mga politiko, mga 250 na mga congressmen nagsampa ng kaso reklamo doon sa Senado. At kung ang mga senador ay hindi po nila bubuksan ang kanilang puso at ang kanilang isipan na ang 32 million ay hindi dapat baliwalain. Kasi ang impeachment ay hindi po ito tulad ng kaso sibil o kaso kriminal. Ito ay kasong politikal. At kung ano yung national interest, kung ano ang gusto ng kababayan at kung sino ang mabibinpisyo rito, ay dapat ang mamamayang Pilipino. Sa interes ba ng mamamayang Pilipino na mawala si Inday Sara? Sa interes ba ng mamamayang Pilipino mapalitan siya bilang Pangulo? Hindi po. At kung yung impeachment na yan ay magtutuloy-tuloy na didinggin ng Senado, ay lalong magkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. At ano ang mangyayari pagkatapos ng impeachment? Nakita na natin ang epekto ng impeachment noong panahon ni Pangulong Erap Estrada, impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Anong nangyari? Na-impeach nga, na-convict si Chief Justice Corona, pero pagkatapos ng ilang taon, mismo ang Korte Suprema ang nagsabi na hindi tama yung ginawa at ibinalik sa kanya lahat ng mga benepisyo niya bilang maestrado ng Korte Suprema. Pero, nangyari na po yung damage sa ating bayan. Nagkawatak-watak ang bayan natin, nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, patuloy tayo naghihirap at dumarami po yung mga mahihirap. Lalong dumami po yung naghihirap na Pilipino dahil po sa nagkawatak-watak sa politika. Yan ang nakalulungkot. Pagkasama si Inday Sara at saka itong nakaupong Pangulo noong nakarang eleksyon, unity yun, hindi pala. Binasag po nila agad. Wala pa pong isang taon, nagkaroon na agad ng lamat, nabasag na kapon. Tuluyan, sinong kawawa? Tayo, mga Pilipino. Tayo, ordinaryo mga. Sir, mensahe mo na lang sa ating mga kababayan po. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po, kayong aking mga minamahal na mga nasa ibang bansa, mga overseas Filipino workers, at itong mga kapwa po, mga senior citizens, kasi matanda na rin po ako, at syempre yung mga kabataang Pilipino, mga kababayan, mga kapwa kong magsasama. Tulungan po natin ang Team Suka, Duterte, PDP, laban straight po tayo para sa tunay na pagpapago ng sistema ng gobyerno at para umunlad ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay ang Team Suka, PDP, laban Duterte din tayo. Duterte, Duterte, Duterte.
Sir, pahabol na lang, last na lang. Message mo na lang po kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, lagi po nating pinagdadasal ang inyo pong patuloy na lakas ng katawan, ang inyo pong kalusugan, at ang inyo pong musilak na puso, at yung pong inyong kaisipan ay manatili pong andiyan para sa pamamayang Pilipino. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsiservisyo sa bayan. Kahit na po kayo ay hindi na po ang Pangulo ng Pilipinas, pero ramdam sa buong Pilipinas, ramdam ng mga Pilipino na ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay kailangan pa rin po kayo, Tatay Digong. Makakaasa po kayo na lagi po naming panalangin ang inyong patuloy na magandang kalusugan at siyempre ang inyo pong kaligtasan. Wala po sana mangyayaring masama po sa inyo at dahil kailangan po kayo ng sambayan ng Pilipinas. Mabuhay po tayo, Tatay Digong. Sir, mensahe mo na lang po kay VP Inday sa hinaharap na ngayong impeachment. Si VP Inday Sara, ma'am, at dito po kami. Handa pong magsakripisyo kung ano man po ang dapat pong namin gawin at kaakibat po ng aking pamilya at ang lahat ng mga Ilocano, Pakwako, Ilocano, purong Ilocano. Tatayo nga, pada nga Ilocano, tatayo nga pundo-pundo nga Ilocano. Pasapon na tulungan tayo ni Vice President. Andito po kami, Ma'am Inday. Lagi po kaming nagdadasal, ipagdadasal ka namin ang inyong kaligtasan. Alam ko po, kakayanin natin to. Mauungusan po natin at malalampasan natin itong unos na ginagawa po ng mga politikong sumisira sa inyo. Tapos po nilang kayo ay mapakinabangan nung nakaraang halalan, ay ganito po ang kanilang igaganti po sa inyo. Pero andito po ang mga tunay na kaibigan, ang PDP laban hindi po nang iiwan. Mabuhay po Inday Sara, Vice Presidente ng Pilipinas.